palakasin ang bayan sa OFW1, ikaw ang bida. Ayan, magandang hapon mga kawan at sa iyo rin Doc Chi Mandap at kay Sir Joseph Rivera at Kuya Mar Velasco. Narito na naman tayo para sa isa na namang kwento ng buhay na mayroong tagumpay, pagsubok, aral at pag-asa. Samahan niyo kami sa isang paglalakbay sa mundo ng ating mga bayaning OFWs. Dito lang yan sa kwentong OFW ng OFW1. At mga kawan, ngayong hapon napakaswerte natin dahil makakasama natin ang isang bagong bayani na isa rin po siyang dentista kagaya ni Doc Chi na nagsimula pa po siya noong 1993 sa ano pong bansa yun, Sir Ronnie? Pasensya na. Saudi Arabia. Yun, Saudi Arabia. At napakaraming tagumpay na po ni Doc Ronnie doon. Siya po ay naging founder ng Philpop Family Club at utak sa likod ng mga tagumpay na event tulad ng KSA OFW Pop Music Festival at Pinoy Pop Star Search Middle East. Mga kauwan, kilalanin po natin si Dr. Ronnie Molina. Dr. Ronnie, pakilala lang po tayo saglit. Hello, magandang araw po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas. Ako po they call me Doc Ronnie. I've been here for 32 years now. I'm a dentist by profession and actually pangalawang pagsubok na sa akin ngayon to. Ibig sabihin, pangalawang company. I've been in my first company for 31 years. And nag-early retirement ako doon sa first company ko. But bumalik pa rin ako dahil hinahanap ng katawan ko yung Saudi Arabia. So by this time, I am the operation manager of Gulf Events. And partly, business partner din ako doon. Wow. I'm still an OFW actually. Yes, yun po. Actually, Doc Ronnie, para lang sa kaalaman din ng mga OFW natin. Last year, nagkasama po kami ni Doc Ronnie. Laking pasalamat ko po kay Doc Ronnie dahil isang tawag lang po ni Doc Chi. Nung kami po ay naimbitahan sa Kongreso upang maging resource person, talagang agad-agad pumunta si Doc Ronnie para mabigyang boses sa mga overseas Filipino workers. Na Doc Ronnie. Wala pa po kayong plano, Doc Ronnie, bumisita ulit. My honor actually. Well, sa ngayon, active ka rin naman kami dito when it comes to supporting the OFW on mga nangangailangan ng tulong. Actually, my family club, our advocacy is to help the OFW. Actually, during that time, way back, 25 years ago, my Philpop Family Club is 27 years now actually. Magkakaroon kami ng anniversary this coming October. Our 27th years, and our advocacy is to help the needs of OFW distressed worker. And at the same time, nabibigyan namin ng kasiyahan ang mga OFW dito. Sabi ko nga, especially nung mga nakaraang dekada na walang source ang mga OFW dito, kundi bahay, trabaho. Kaya nagpupunta kami sa mga lugar na nagbibigay kami ng kasiyahan sa mga OFW. Kami yung mga nag-provide ng mga programs, entertainment, using my talents, yung mga bata. Yes. Yung mga mahihilig kumanta, sumayaw, kami yung nag-handle noon. Yes. Pero Doc Ronnie, matanong ko po, way back po noong 1993, ano po yung sa inyo? Kumbaga, paano po sa inyo na-open na magpunta po na Saudi? Well, sabihin na natin gusto kong bigyan ng magandang kinabukasan. 2 years na rin yung anak ko at that time. I mean, nakita ko kasi sa paligid ko, like my father-in-law, been an OFW for almost 20 years that time. And saka gusto ko mabigyan ng magandang kinabukasan ng magiging pamilya ko. Kaya nag-decide ako pumunta ng Saudi Arabia. Hindi ko hinintay kasi supposedly sa Canada kami with my relatives there, my brother. Pero siyempre alam mo naman matagal yung mga application na yan. Kaya yung mas madali dito sa Saudi Arabia, nagpunta ako. After 2 years, ayaw na sana ako, kaya lang
nag-offer ang company ng family status, Mhm. dinala ko yung anak ko saka yung misis ko. During that time, my daughter is just 4 years old na after my first contract. Ah, So, nasiyahan na rin na okay naman nag-enjoy na. ang buhay sa Saudi. Yes. Pero Kasi Doc Ronnie, actually, paano po nung time na yun, nung 1993, no? Siyempre, hindi po wala pa social media. So, paano po yung first na, yung nawalay po kayo sa pamilya niyo? okay, during the first day, I can say, gusto ko na umuwi. Yung first day pa lang, sabi sa akin ng biyanang ko, wala namang problema kung gusto mo umuwi. Kaya lang isipin mo rin kung ano yung pwedeng mangyari. Yes. Babalik ka agad. Try mo Paano lang po yun? first contact. Through ano pa po kayo? Paano po kayo nagko-contact sa isa't isa? Oo, mahirap actually. During that time, nag-iisip ako noon, paano kaya nangyayari kaya na pwede kong makausap ang asawa ko sa TV? Iniisip ko yan noon eh. Opo. Na imposible pala. During that time, imposible eh. Kasi Yes, umaasa lang kami sa recorded voice, no? Nagpapakita sa akin ng tape, voice tape ang asawa ko. And doon ko lang naririnig ang boses ng mag-ina ko. And during that time also, by mail kami. Yung nangyari yung araw na to, malalaman ko pa after 1 week pag na-receive ko yung sulat. Hindi katulad ngayon, no, sir. Talaga real time. Kaya araw-araw nagsusulat ng kami ng misis ko. For example, ang sulat ko ngayon, after 1 week pa matatanggap ng misis ko. Nagamit. Sobrang late, late na yung reply, late na yung napakaswerte ng mga OFW ngayon. Yes. Sir Ronnie, kung may mapapayo kayo ngayon, kasi kadalasan yung mga lumalapit sa amin, yung mga nagiging problema nila yung homesickness. So, ano kayang mapapayo na? Kung paano, napakahirap talaga. Yes, so nga po eh. Paano nyo po mentally, paano yung naging mindset nyo na may papayo? Number one is talagang tatawag tayo kay Lord. Kay Lord lang tayo aasa. Number one. Guide tayo, bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng wisdom para magawa natin ng maayos ang trabaho. And isipin na lang natin is yung kinabukasan ng pamilya. Yun lang naman ang ko na naiisip ko palagi. Lalo na kapag experience ka na ng 2 years, ibibigay mo yung pangangailangan ng pamilya mo. And then, I'm planning to stop. Pero isip ko pa rin na mapuputol yung nakasanayan. Yes, opo. Yes. Sir Ronnie, paano po yung naging po nun? Yung na-offera na po kayo na pwede nyo na pong isama yung pamilya nyo sa Saudi. Until now po ba may offer pa rin pong ganun yung Saudi or it depends sa company? Yes. There's 2 things. Pag family status ka, sagot ng company yung expenses mo. Sa yung ibang malalaking company, even the school, sagot ng company. Then, yung isa, pwedeng i-request mo lang yung family, but at your own expense. Ganun. Pero sa akin, nag-offer, after 2 years kasi, pagbalik yung pinakamahirap talaga yung first 2 years mo, umuwi ka, and then yung pagbalik, yun ang pinakamahirap. Kaya nag-decide ako kasi hindi ko kaya. Sinabi na gusto kong makasama pamilya ko, in-offer ng company. Get your family. Paano po nila naging adjustment yung sa family? Medyo nahirapan si mami nung talaga. Kasi nung araw na yun, maraming bawal sa babae mag-isa, dapat nakaabaya, bawal kahit sinong, kung alimbawa, susunduin ng misis ko rito sa bahay ng brother-in-law ko, medyo may kailangan kasama asawa. Yes, so may cultural pa rin po pala, no? Talagang difference malaki. Nowadays medyo maluwag naman na nowadays. Yes po. So na po, medyo mas mabilis po makakapag-adjust yung mga OFW ngayon. Please,
Yes, And so, I can say na ang pag-stay dito sa Saudi Arabia, masasabi ko lang naman, hindi ako tatagal ng ganitong kahabang panahon kung hindi maganda ang pagpapatakbo ng Saudi Arabia. Oo. Maganda ah, ang, masarap, maganda mm. manilahan din. Actually, ano yun nga, Dr. Muling. Actually, natanong ko na sa iyo to nung nagkita tayo. Kasi may common misconception ngayon na, yun nga, pagka nag-OFW sa Saudi, kadalasan na abuso, na, Isolated case lang yan eh. mm, Iko-compare ko lang naman din yan na kahit saan lugar ka, mayroong ganyan eh. mhm, Nasa sensationalize lang yan yes, dahil kapag ginawa nila yung isang issue na ganyan, nasa sensationalize na, especially now sa social media, mhm, yun ang maiisip ng mga tao. Pero yes, napaka-secure dito sa Saudi actually. uh-huh, Mas oh, marami ang mababait na amo kesa mm, sa mga nakikita ninyo. Ang dami yes, kong friends sa Saudi dito. I'm very happy na yung nakakausap ko yung mga kababayan natin, mm, kasambahay. Kasi sila, iba tumatagal ng 30 years. Minsan mm, umiiyak ang mga alaga nila pag umaalis sila eh. yes, Maraming ganun, actually, maraming ganun. Sabi ko nga sa inyo, nakikita lang yung mga isolated case na yan, nasa sensationalized lang. Pero mm, mas marami Pilipino rito na masaya, mhm. na satisfied, na nasa magandang kalagayan. Siguro ano Ah, Doc Ronnie, meron din kasi yung mga illegal agency na dinadala yung mga ganun lang, kababayan oo. natin na dinadala sa maling mga amo, no? Kaya Oo. naabuso sila. Merong masasabi natin, sabi ko nga sa'yo, kahit saan lugar eh. Kaya sa Yeah. Pilipinas, may napapataan din tayo, di ba? Inaabusan ng mga amo. Mhm. Tama yan. Isolated case din. Doc Ronnie, Ay, nakita ko maraming OFW rito sa Saudi Arabia. yes, oo nga po. Million, di Yes, ba? so, correct, correct. Doc Ronnie, pang kung sa 31 years niyo pong pag-stay sa ibang bansa, may nakikita po ba kayong kulang o ano pa po kayang kulang na batas Pilipinas na para dapat sa OFW pero until now wala pa rin po. No? Kumbaga wala pa rin, for example, benepisyo. Oh, okay. Mm. Ah, Coming from sa 31 years po oh, na gusto ko pag bumalik akong Pilipinas, may ganito akong benepisyo. I, I can see the future, no? Mm. Lalo ngayon, migrant workers Department of Migrant Workers natin, sa Mm. pangunguna ni Secretary Hans Kakda. Maganda Mm. yung mga ginagawa nila ngayon. Actually, being a community leader, every time na nagpupunta sila dito, especially nung last time na nagkaroon ng OFW Caravan, isa kami Mm. sa tumulong sa kanila, ay napakaganda ng serbisyo nila. Even me, no, nakita ko nga yung pag-ibig, hindi ko alam, yung palang pinasok ko noon, eto na pala ngayon, meron pala ako matatanggap, hindi ko alam yun. Mm. But with the help of Department of Migrant Workers, OWA, Yes, opo. eh, nakita ko, ando doon talaga yung serbisyo nila na Mm. may future. May Yes, future. opo. Depende Saka, kung saan na mahala. No? aha. Opo. Ngayon nakita ko, no? Lalo ngayon, kung mag-stop na talaga ako, mag-stay ako sa Pinas, mag-business ako, nakaabang lang sila. Mm. Yes. Lalo sa mga integration program nila, Mm. nakikita ko yung Effort. mga like sila undersecretary, sila yung namumuno sa integration program nila. Mm. At pupuntahan sila ito. Talaga nagbibigay sila ng serbisyo. Yun. So yun maganda naman ang nakikita ko na maaaring Yes. Medyo uh, na rin, innovative na rin, tsaka nabibigyang na focus, no, Doc Ronnie. oh, Yes. So yes, yun, Doc yes. Ronnie, kung meron po tayong mapapayo sa mga OFW natin, current OFW, kung meron po tayong mapapayo sa kanila na pinakamahalagang natutunan niyo po sa 31 years, 33 years, 32 years. How many years po kayo? 31 now, 31 in my previous company. Yes, ako po. Oh, 32 years ako dito ngayon. Napakatagal lang kaya. Yung wisdom Oh, nyo, napakahalaga. Baka po pwede nyong oh. mabahagi anong number one lesson. Number one talaga is of course, lagi tayong lalapit sa Panginoon. Number one.
Tested ko talaga, hindi niya ako pinapayaan for 32 years eh. And one thing is, kung saan man tayong bansa naroroon, sumunod lang tayo sa batas. Sumunod lang tayo sa batas para hindi tayo magka-problema. And lagi lang natin isipin pamilya. At ang ginagawa natin para sa pamilya. Yes. Yun lang naman yun eh. Pag kumuha ka ng maayos, magiging maayos ang buhay natin. Ganun lang. Diba? Tama. Sumunod. Oo. Yung like for example, meron din mga OFW talaga dito na sasabi nating pasaway, no? Na hindi sumusunod sa batas, kaya nagkakaroon sila ng problema. Minsan nasisisipan nila yung government natin. Yung OWA, Yes, opo. Napakaraming Pilipino rito, may mga problema rin, hindi naman pwedeng sabay-sabay na maayos na lahat yan. So, nasa sa atin na yan eh. Number one, ma-advise ko talaga is disiplina. Disiplina lang. Number one. Discipline po. Disiplina ba? Ay, sa buhay. Trabaho. Yes. Sa lahat po na aspect ng buhay. Sa lahat. Kahit saan tayo naroroon. Nowadays, no? Maliit na lang ang mundo eh. Kahit nga po pagising na sa maaga. Oo nga po. Ayun. Kaya sabihin na natin, kung saan man tayo naroroon, magkaroon tayo ng disiplina. Yes. Lalo na tayo mga OFW. And constant communication sa family. Ayun. Constant communication. Kasi minsan yan ang nagiging dahilan kung nagkakaroon ng problema ang pamilya. Communication. Mas lalo na magkalayo. No excuse now. Anytime you talk to your loved ones, unlike before, week, bago mo sila makausap, kailangan maghanap ka pa ng way para makausap ko sa long distance. By this time, no excuse na. Kailangan natin. Time mo, no, Sir Ronnie, na kunwari, hindi mo kaagad nalalaman real time kung ano yung pinagdadaanan ng pamilya mo sa Pilipinas. Hindi katulad ngayon, di ba? Pwedeng i-text siya agad. Magbigay ako ng example sa'yo, yung anak ko noon. Nagkasakit. Nalaman ko yung nangyari. Nakalabas na ng hospital. After the week. So yung worry, anxiety. Tapos hindi pa rin po real time na magkakausap kayo. Kaya nga yung naging posible na makakausap namin yung loved ones namin. Yes, so napakalaking wala pang cellphone nung that time, hindi namin naisip kung sa cellphone makakausap kaya hindi sa TV. Tulad like now, no, nakakausap kita sa TV, nakamonitor ako sa TV. Tsaka yung ganito nga po, di ba? Kasi dati, yung purpose lang po namin sa kwentong OFW para yung mga listeners natin na OFW magkaroon ng inspirasyon kagaya nyo po, di ba? Talagang iba't ibang generation na pagiging OFW ang nadaanan nyo, Sir Ronnie. And I can say I'm proud to be an OFW. Yes. Lalo na ngayon, maraming OFW na mga kabataan na magagaling. At nahanap na mga Saudi dito. Yes, and sa mga viewers din po natin, pareho po si Doc Ronnie at si Doc Chi na bagong bayani awardee. Tama po na Doc. Sabi nga sa akin ni Doc Chi, pagka dentista daw po, talaga merong puso sa serbisyo. Tama po ba, Doc? Yun ang sinabi sa akin ni Doc Chi. Talagang may pagmamahal sa kapwa at puso sa serbisyo. Kasi pag sa Doc Chi, yes, so magkatabi lang naman yung bansa namin, pero I know him. Yes, yung advocacy niya doon. Totoo po. Talagang. Until now po, ito po yung tinutuloy namin. Ito po yung tinutuloy namin na. Actually, parang same nga po sa inyo, yung makatulong po sa mga distress. And, so, yun po. Doc Ronnie. Anytime, Sir Vince. Yes po. Doc Ronnie, baka may gusto mong batiin dito sa Pilipinas. Okay. Binabati ko po ang pamilya ko dyan, nasa Valenzuela. Of course, may yung mga anak ko, nasa naman si Antipolo. And of course, Doc Chi, see you. Yes. Nahanap ko sa meeting hapon eh. Mapapanood po niya to. Yes po. Thank you, Doc.
Mabuhay tayo mga OFW. Saka Thank you laging po. kapit lang tayo sa Panginoon. Yeah, And discipline. Discipline. Thank you Doc Ronnie sa oras niyo po. Napakahalagang bagay po Anytime, yung mga mensahe niyo po. So tuloy-tuloy lang din po tayo sa advocacy natin. Marami pa po tayong matutulungan, Doc. anytime, Sir Vince, Yes. para sa mga OFW, nandito lang tayo. Para sa ating Yes. bayan also. Tama Pray po. natin ang ating bayan. Yeah. Marami pa pong kinakaharap na problema ang ating bansa. Thank you, Doc Ronnie. Very much po, Sir Vince. Thank you very Buhay much. po kayo. Yes po. Nasusubaybay ko kayo palagi, ha? God, salamat. Oh. God bless po. See you, God. ha? I'm Okay gonna po. get back there. Yes po. Okay. Thank you po. Bye. God bless. God bless po. At mga kawan, dyan po nagtatapos ang ating kwento kasama si Doc Ronnie Molina. Mga kawan, sana po bitbitin po natin ang kanyang mga payo na ang isang susi sa pagiging matagumpay ng overseas Filipino workers ay ang pagiging disiplinado. At yun nga po, ang pagkakaroon ng goal ay napaka-importante. Ayon po kay Doc Ronnie Molina, ang kanyang goal ang maiangat sa buhay ang kanyang pamilya. Kagaya din po ng ating mga overseas Filipino workers. Ngunit po mga kawan, sabi nga rin po ni Doc Ronnie Molina, meron din po mga overseas Filipino workers na nalilihis po sa kanilang direksyon. Kaya po, ang payo po niya maging disiplinado parati at huwag matigas ang ulo at tayo po ay umiwas sa kahit anong bisyo. Basta po, focus lang po tayo sa ating goal. At yan nga po mga kawan, salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa pagtuklas ng mga kwento ng overseas Filipino workers. Naway nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon, aral at pag-asa. Para sa ating mga OFW at bawat mamamayang Pilipino, huwag kalimutang matatag, positibo sa gitna ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Hanggang sa muli mga kawan, back to you Doc Chi, Kuya Mar Velasco at Sir Joseph. At mga kawan, dyan po nagtatapos ang ating kwento kasama si Doc Ronnie Molina. Mga kawan, sana po bitbitin po natin ang kanyang mga payo na ang isang susi sa pagiging matagumpay. Palakasin ang bayan sa OFW1. Ikaw ang